Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, sa pagpapairal na mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya, at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng shoot to kill order ng ating Pangulong Duterte sa mga quarantine violators na maglalagay doon sa alanganin o life threat situation sa mga frontliners or sa hanin ng pamahalaan mula doon sa PNP. At doon sa mga sino man na mula doon sa leftismo o doon sa sino man na na hahamunin ng pamahalaan na labagin ng quarantine law, yung protocols nito na pinatutupad ay issue to kill. Ngayon, ayon naman sa ito issue to kill na ito ay depensa lamang o ito yung sinasabing depends sa life situations itong issue to kill order. Ito kung may mangyayaring alanganin sa hanin ng pamahalaan at magkakaroon ng violence or karahasan sa mga paglabag ng quarantine. Ngayon, kamakailan ay nagkaroon ng isang kilos protesta itong mga taga-barangay San Roque. Barangay Pag-asa sa sitio San Roque sa Quezon City na nagsasaboses ng paghihinain doon sa supply noong relief package o food supply ng ating LGU o ng pamahalaan mula doon sa pagkakaipit nila doon sa lockdown or pinapatupad ng lockdown o community quarantine ng ating pamahalaan. So ngayon sila ay di umano ay itong mga ito ay nagsasaboses noong nagsaboses sila ng kanilang mga ngayon na mahaddan nung hindi sila nahaddan ng tulong o ng relief package ng LGU doon sa kanilang mga lugar. Kaya sila ay nagkatipon doon sa EDSA, somewhere in EDSA, sa Quezon City. At di man itong rally na ito, itong virus protesta na ito ay instigated noong grupo ng isang sinasabi ko yung Kadamay Group at iba pang grupo. So instigated daw ito yung grupo ito na hinimok sila para dyan according to some information news na binabalita. At maliban dyan ay itong sinasabing itong ating mga residente na ito ay hindi umano ay according to them ay hindi sila nahaddan ng tulong ng LGU nila na sila ay hindi nabibigyan ng ayudang tulong ng ating pamahalaan, ng ating lokal na pamahalaan mula doon sa barangay doon at saka doon sa munisipalidad nila. So sila ay hindi nabibigyan ng ayudang tulong. So umabot doon sa punto na sila ay doon maghinaing doon sa EDSA para iparating sa pamahalaan yung kanilang problema nito na sila ay walang aasahan na pagkain sa pang-araw-araw kundi itong tulong ng ating pamahalaan na maayudahan sila for their daily needs sa foods. Yun. Ngayon,
nag-react yung ating ilang mga senador doon sa sinagawang pag-address ng ating Pangulo hinggil sa shoot to kill order na bakit kailangan magkaroon pa ng pagbabanta doon sa bayan o doon sa taong bayan na lalabag sa kwarang bagkus ay solusyonan yung distribution ng supply ng pagkain hindi dito sa sinasagawang lockdown o quarantine procedure ng pamahalaan upang maharap itong COVID. At tapos dito naman kay Senator Lacson na open team, iimbestigahan itong pangyayari ito kung ito ay politically motivated o talagang ito normal na itong mga taong ito ay talagang gutom o nangangailangan talagang hinahadan ng supply na yun. At according naman ito kay Senator De La Rosa, nakiusap siya dun sa leftist o mga kaliwang mga legal group na huwag himukin yung mga mahihirap na magsagawa ng mga kilos protesta o mag-take advantage dito sa sitwasyon nito sa gitna ng COVID. Ngayon, ang human rights promotions ay nagsasaboses ng patuloy na pagsuporta dito sa ating pamahalaan doon sa mabuting mamahala at sa justisya pagpapatupad ng karapatang tao. Partikular dito sa pagpapatupad ng pangalaga ng karapatan sa kalusugan at protektahan ng buhay ng mga tao hinggil dito sa banta ng COVID-19 pandemic disease na ito. Ngayon dito sa naging pag-address ng ating Pangulo na may sa ayon sa mga sinasabi na siya ay nagbabanta ng shoot to kill doon sa mga magsasagawa ng karahasan doon sa o maglalagay ng life situation sa ating nasa pamahalaan o kung halimbawa nagawa ng karahasan kung sila ay aksyonan ng pamahalaan shoot to kill. So tayo naman ay hindi sumasang-ayon doon sa naging pahayag ng ating Pangulo na shoot and dead sa mga maaaring makalabag ng quarantine doon na yun na magkaroon ng mass gathering sapagkat dapat ang ating pamahalaan ay may malawak na pangunawa, malawak na pag-iintindi mula dito sa mga ating mga kababayan na naipit doon sa lockdown, na aasa doon sa pamahalaan, doon sa kanilang kakainin sa pang-araw-araw na pamumuhay nila sapagkat yung pamahalaan natin ang siya naglagay sa kanila doon sa sitwasyon na sila ay aasa doon sa pamahalaan, lalo na yung mahihirap na araw-araw walang gagastusin para sa kanilang kakainin, aasa sa pamahalaan. So, dapat kung sila yung nalabag nila yung mass gathering dahil doon sa pagsasaboses lamang ng pagkain, saan magkaroon ng unawa yung pamahalaan doon at hindi sana nagkaroon ng ganong klase ng mga pag-address. At dapat may antisipasyon at makatao at mapayapang measures kung ganong nalabag ng ating mga kababayan, lalo yung mga nagugutom, yung quarantine rules doon sa mass gathering, lalo na ito ay kagutuman yung kanilang hinain at hindi naman talaga gulo yung ginagawa ng mga taong yun, kundi sila nagsasaboses ng kaparating para sa pagkain, kailangan nila ng pagkain. So yun yung dapat ay minigit yung ating pamahalaan na makatao na tugunin yung hinaing na ito ay kung doon magiging output ng mga tao na yung hakbangin ng pamahalaan na sila ay inilagay sa lockdown o quarantine rules tapos hindi natupad ng pamahalaan yung pag-aayuda ng tulong na araw-araw nilang asa sa gobyerno. So magre-result yan to ang mangyayaring resulta niyan, kung hihinain niyan or gagawa ng ng paglabag sa batas na iba o maghahanap buhay para lang may makain. Kung yan ay wala ng utangan, wala na yung tutulong sa kanila. Pero sila ay
nagsaboses para matulungan ng pamahalaan. So dapat unawain ng pamahalaan na magkaroon ng makatao at peaceful measures para tugunin yung kanilang sinasaboses niya na sila ay ang placards ay malinaw naman na gutom sila. Hindi sila nagsasaboses ng pagpapatalsik doon sa Pangulo o kung ano mang kabuluhan. So malinaw na hindi gulo yung hanap nitong mga taong to. Kaya dapat yung measures doon papupuntahan sila ng mga liderato ng ating pamahalaan, particular yung ating DILG kay Secretary dapat. Kasi kung ang hinahin nila yung LG, yung barangay o yung munisipalidad, kung hindi sila tinutugon doon, pinagbubukas-bukas maya-maya, hindi naman pwedeng hindi kakain ng mga tao. So may aangat sila sa DILG. So tutulungan sila dapat na Secretary pumunta sa boto sila para tugunin nung LGU yung kanilang pangangailangan. Paano lalapit yung medyo mahirap na pakita yung ating DILG. So kung umabot naman sila dun sa ganung klase ng pagtitipon, tinitingnan ng pamahalaan na labag na sila doon sa quarantine rules na mass gathering, unawa. Tapos ibigay yung pangailangan ng ating mga lidera para wala ng friction. So ang mangyayari kasi kung di-disperse mo yan, magkakaroon ng friction. So magkakalapit-lapit pa. So iniiwasan nga natin yung magkaroon ng pagtitipon doon. Kung a-arrestin mo yan, nandun pa yung potential na hawakan doon. So dapat kung nilapitan ng ating liderato yan, anticipation ng ating pamahalaan, kung hindi na naihatin yung tulong, nagkakaroon ng bridges, yung LGU o yung national government, yung magpapakayuda ng tulong, so doon babagsak yung kung hindi gagawa ng illegal yun, maghanap buhay, illegal pa rin maghanap buhay ka dahil sa bawal nga, paano kung hindi ka na makakain? So yun yung last resort nila, magsaboses, para nagpapapansin pa talaga, sila talaga naman papansin para nasa boses nga, para nabigyan ng pagkain. So yun, kaya dapat pupunta ng gobyerno para hindi na lumalaban yung sitwasyon. Hindi naman sila lumabas doon, nag-aamok, dinatnan ng ating kapulisan doon, nagbasag na yung EDSA ron, hindi naman. Kung baga nakaplakal sila ron, gutom sila ron, hindi naman papatalsik ng gobyerno. Kung baga man, dapat, dahil nga kakulangan ng gobyerno doon sa pagod ng tulong. So dapat unawa, tapos ibigay yung tulong. Dapat ura-urada. Ibinigay na yung tig-isa sa akong bigas doon, o na matulong doon, para may uwi na yung mga tao na yun. O ano mga pangako, kasi kung puro pangako, maaaring magkabahaba ng diskusyon. So ngayon, ilang minuto lang po pwede namang agad yung mahadan yung doon. So dapat yun ang gawin, hindi dispersal. Kasi nakakaawa. Sa gitna ng pangyayaring ito, hindi dapat ang mga taong nakbangin, hindi dapat dispersal. So yung paglabag ngayon na sa balls naman na maayos yun. Hindi, kasi halos justifiable yung nangyayari kasi ito kasi kakulangan ng gobyerno yun sila naghatid sa kanila para tapos hindi naipis sila sa lockdown. So gutom. Iba namang isang sanggol nasa kuna, kung hindi mo bibigyan ng gatas at ilagay mo sa kuna ron, iyak yan, librado. Na po, pwede pacifier lang ibibigay mo ron. So ganun yun. So ngayon, dapat ngayon yung ating pamahalaan sana doon sa sinasabing measures na ang naging measures ay medyo marahas na kung ano ba ng ganyan nalabag yung yung quarantine rules tapos yung tukol sundin. Kasi kung ganyan rally yan, kung di-disperse mo yan, makakapag-friction yan. So ngayon, parang hindi makatao. Kapag di-disperse mo yan, so kung nagkaroon ng karasan niya, sasabihin ng pamahalaan niya, nasa electric situation na kami, babarilin mo na ngayon. So mali naman siguro yung ganung hakbangin. Dapat sila ay harapin yung mga tao kasi kakulangan ng pamahalaan niya. Kaya sa boses ng ganun yun. Kung nag-aamok yun, siguro, at wala nang ibang solusyon, like the situation, maaari, hindi yun. Kaplakas doon, nagutom ako. Nakalagay doon. Subukan na pagka dapat yung situation na yun, yung ating gobyerno, alam naman natin gobyerno, 1 month, susubukan mo na pagkain, hindi lockdown mo eh. So 1 month, susubukan mo na pagkain niya, parang sanggol yan. Sa gobyerno eh. Hindi naman lahat siguro. Yung iba may pambili eh. Pero yung mga walang pambili, walang mapapautang,
walang naipon para pangkakain. Kung meron pang isang linggo lang siguro, eh, dapat ang gobyerno may pang isang buwan na ibigay dyan. Eh, kung 5 tao sa pamilya yan, eh, di sako-sako bigas ang bibigyan mo dyan. So, ganun ang ginawa ng hakbangan eh, para iligtas yung buhay doon sa COVID. Eh, hindi naman yata sa COVID maano yung buhay nila doon sa gutom o ibang measures ng government na hindi magpasto. So, sana hindi naman ganun. Ngayon, kung mali naman yung kaguluhan at malinaw yung nagugutom. So, hindi gulo ang hanap ng mga tao. Pagkain. So, yun. So, ngayon, doon sa dahil sa na-address na ito ng ating pamahalaan ngayon, ng ating Pangulong Duterte, nasa DSWD na ito, sana yung DSWD ay inyong maiparating yung tulong doon sa entire Luzon, lalong-lalo na sa umaasa lang sa pamahalaan, yung mga tulong. At hindi naman mabuto sa mga ganun, na sila ay malalabang yung quarantine ng mass gathering para kumain. Kasi ako lang ng gobyerno yun eh, para lumabas yun. Hindi naman pwede magtrabaho. Lalong hindi naman kaya siguro illegal na mga ganun. Eh, kung ganun pang gawin, lalo ng problema yun. So, diba? Para lang kumain. Yung gobyerno nagdala sa tao para maipin sa bahay. Yan ang issues eh. So, tugunin. Ngayon, sana yung ating DSWD ma-structuring agad ng mabuti yan at mapuntirya agad yun kasi yung mga gutom doon mahada na na agad sa barangay Paglasay sa barangay ang gutom o pupunta ng barangay yun eh ang dami noon ay puro gutom lahat yun eh wala ibigay yung barangay o maaaring mapunta sa isang tabi yun doon sa boses yun sabihin siya nabayad mo na yung mass gathering. Isang patuta ko sa barangay lang yun eh. Pumunta na kabilang tabi yun eh. Diba? Pero sana ma-resolve ito ng DSWD. Maharap natin ito ng maayos, mapayapa. Sana walang mangyari mga so yun, yung mga bagay na yun. Matugunan ng pamahalaan yung issue ito. So ngayon doon sa mga magkikilos protesta at nakikilos protesta, sana ipaabot natin ito sa pamahalaan sa pamamagitan mo. Halimbawa yung hotline nila. May hotline ba yung sa Malacanang, sa desk nila doon, hotline. Pwede siguro 911-888 o DILG. Yan. Maliban dyan ay media, makatutulong ang media para makalapag natin yung ating pamahalaan para mayroon nangyayaring ganyan sa LGU na nagbibigay ng tulong. So, iwasan yung yung gatherings na yan, yung virus protesta. So, hanggat magagawa nyo na ito ay iparating sa pamamagitan ng pagkontak sa pamahalaan doon sa kanilang hotline doon, through media, ay yun ang gawin para maayudahan ng tulong. At yung mga tao, magtulong-tulong tayo, matulungan kung merong ganun sa social media o iba't ibang pamamaraan para maiparating natin doon na hindi natin lalabag yung quarantine rules. Dahil sa kung ganyan na mayroong measures ng ating pamahalaan at ang anticipation nila ay hindi na anticipate na kung hindi natin ang pagkain ay paano sa position na ganyan. So, diba? So, ang naging measures, gano'n, disperse mo. Dapat hindi disperse kasi nga, iniiwasan nga natin yung ano. So, kasalanan ng gobyerno yan para umabot sa kumantong doon. So, dapat sino sisihin natin dyan. Diba nag-arali na yun? Gutom yun eh. Walang hindi magugutom na kasama nga sisigaw sa pamahalaan natin. So, kaya dapat mag-isip mabuti yung pamahalaan kung paano yung mga solusyon dyan. Hindi yung gano'n marahas. So, medyo marahas yun. Medyo magkaroon ng unawa, habag sa kapatao natin. Lalo na dito. Pagkasalba ng buhay ito eh. So, anticipate all of those things na makatawa at mapaya. So, muli higit ay ating hinihimok yung lahat na ngayong Semana Santa ay tayong patuloy na manalig sa kanya na Panginoon Diyos at higit na makapagliligtas sa atin doon sa COVID-19 na yan. Mahalin ng Diyos at
tayo ay tayo ay patuloy na ating gumawa ng mabuti at pagsisihan yung mga pagkakasala upang sa gayon tayo ay bigyan ng Diyos ng kagalingan at mga pangailangan natin sa ating buhay. So sana gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, ang banal sa tamarin ng kanyang kaliwanagan, milagro dito sa mga nangyayari. At doon sa mga grupo na o sa lahat ng lipunan Pilipino ay suportahan yung peace process, yung pinakamabuti yan, yung peace process. Kung may usapin dyan na mayroong mga lefties, susuportahan yung peace process, pwede nyo pamalaan maging open doon para pag-usapan naman yung mga dapat baguhin dito sa ating lipunan. So, yun lamang at magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all. Sana yung nakapagsaboses naman ang human rights promotions ng ating objektiba o ng karapatan ng tao hindi sa mga issue. At happy Palm Sunday at Holy Week sa inyo lahat.